Good day, Chess Masters! Ako si Pakito at ituturo ko sa inyo ang tips para makabuo ng 3-star 5 cost gamit ang skill ko at makasigurado ng panalo. Ang gagamitin nating lineup ay 4 na marksman at 6 na defender. Ang goal natin ay makasustain hanggang stage 4 creep round dahil doon tayo mag-upgrade ng 5 cost hero. Sa unang card selection, wag nating kunin ang card ko. Ang priority natin ay makuha ang mga card na may gold at allies. Pero kung wala talagang choice, kunin na lang natin ang card ko. Ang strategy na gagawin natin ay mag-upgrade hanggang capacity 9. Mas better kung makapag-capacity 10 kasi mas malaki chance na makakuha ng 5 cost heroes. For now, priority natin makakuha ng 3 scavenger. Stage 2 na, gagamitin natin ng 3 cost gloves sa defender hero o kay Mia kung sinong una mag-appear sa shop. Ang importante, hindi lumubog ang health natin at makarating tayo sa stage 4 creep round. Second card selection, priority natin ang nagbibigay ng gold at XP. At sa game na to, kinuha ko ang Rising Festivities. Napakalaking tulong nito para ma-achieve ang strategy natin. Pagdating naman sa Go-Go Auction, priority natin makuha ang mirror device. Pero sa game na to, inalat ako sa pagpili ng item kasi masyado nang mataas ang bid sa ibang item. Kaya pinili ko na lang kung anong available. Stage 3 na at gagamitin natin ang 4 cost gloves kay Iritel o kaya kay Kari. Dahil sa kanila magmumula ang damage natin habang ang defender ang magtatang sa team natin. Sa third card selection, mas maganda kung makukuha tayo ng card na nagbibigay ng gold or XP. Pero sa game na to, battle card ang pinili ko. Makakatulong pa rin to para makasustain hanggang stage 4 creep round. At ayun, na-build na natin ang 4 marksman at 6 defender na lineup. Ang mga defender heroes ay may skill na stun, kaya napakalaking bagay nito para sa marksman para tuloy-tuloy makapag-deal ng damage. Nakapag 2-star na tayo ng Leslie at Bane, kaya i-hold lang natin ang 5 cost gloves dahil gagamitin natin to sa creep round. Check natin ang shop kung may available. At dito nga walang nagamit na Leslie, kaya ito paggagamitan natin. Third creep round na, mag-prepare na tayo ng mga heroes na ibebenta natin. Pero wag tayo bobomba agad, hintayin natin matapos ang round, then i-maintain natin ang 20 gold for interest. Always check the shop kasi baka i-hold ng kalaban. At eto na, sa ganitong strategy, samahan natin ng konting bilis sa pag-roll dahil limited lang ang oras natin. Ibenta na natin ng ibang heroes na nasa board hanggang sa makakuha tayo at least 7 heroes, saka natin gamitan ng gloves. Albaldo na tayo, 3-star na ang Leslie natin sa ganitong sitwasyon, wala nang makakatalo sa atin unless ipilit din ng kalaban na magpa 3-star siya, kaya always visit ang board ng kalaban at mag-hold para ma-secure ang panalo. Sa ganitong strategy, secure ang victory pero hindi lahat ng game ganito ang magiging senaryo, wag natin ipilit at remain your lineup, get 3-star 4 cost, kaya for more tips and tricks, follow Boods MCGG.